Hello po mga kasarye! Good day everyone! So, mag-harvest tayo ng bataw. Let's go! So, ayan na nga mga kasarye, at binali na ni husband yung sanga ng ipil-ipil para mas maabot yung mga bunga ng bataw. So, ayan. Ako lang naman dito sa mga mabababang sanga nangunguha ng bataw. Ayan, ang dami pa rin bulaklak. Super dami ng bulaklak, kaya super dami din ng na-harvest palagi. So, tinatawag siyang hyacinth bean. Ayan. Mga kalahi siya ng mga beans, mga kasarye. So, ayan, pati kahit mga magulang na yung mga bunga kinukuha namin, kasi mas masarap din yung puro buto-buto lang or seeds na isasama sa pagluto natin ng mga bunga. Sobrang dami ng bunga mga kasarye. 1 week nata na hindi na harvest, kaya ayan, marami din yung mga na matitigas na, yung tipong hindi na siya maisama sa luto yung bunga niya, kaya kinuha na lang namin yung mga buto. Syempre yung dry hindi naman namin isasama sa pagluto. Yung dry dyan mga kasarye ay pangtanim na, pangtanim sa susunod naman na kabanata. So ayan, ikaw na lang talaga yung susuko sa pag-harvest mga kasarye, sa sobrang dami ng bunga. Tapos may mga uod pa dyan, yung yung tawag dito, yung mabalahibo, yung higad. Ayan, nga, inutusan ko dyan si Habi na putulin pa yung isang sanga kasi sobrang dami pa ng bunga doon sa may itaas at hindi ko na maabot. So pag inikot mo yung buong lugar na yan mga kasarye, sobrang dami ng bunga. Ang ganda nung napagtaniman ni tita dyan, kasi may ipil-ipil na napaggapangan yung bataw. So ayan, nakakalahati na po kami ng kaserola ng rice cooker. Mamaya po niyan ay puno na mga kasarye, sa sobrang dami. So ayan, masarap din siyang i-adobo or igisa. Sa probinsya noon nung ako'y nangunguha nito palagi, ginigisa ko lang or ina-adobo. So lulutuin namin na yan ay sa gata, kasi pag Sunday ang gusto talaga ni husband is maggata kami. Ayan, tapos bumili siya ng tinapa. Tagal na namin di nakatikim ng tinapa. Ayan mga kasarye, napuno yung aming lagayan sa isang kaserola ng rice cooker na nasa 10 cups ata ang laman yan. Ayan, at napagtanggalan ko na yung bawat dulo ng bunga, at yung mga matatigas na part ng bunga ay pinagtatanggal ko na yung buto. So ito na mga kasarye, at maggata-gata na tayo ng ating bataw. Nilagay ko na yung garlic, onion, and then yung gata, tapos yung itong buto ng bataw. Ayan yung inuna ko paglagay mga kasarye, para mas
maluto siya kasi medyo matigas-tigas yan. Pero mabilis lang po yan siya maluto, hindi kagaya nung isang klaseng beans, yung munggo. Ayan, ang ating pampalasa ay ang tinapa. Sarap. Tagal na namin hindi nakatikim ng tinapa. Ayan, linagay na namin yung bunga, mga kaserye. Mabilis lang naman siyang maluto. Ayan. Siyempre, nalo na natin para equal na maluto yung ating gulay. Then, lagyan natin ng pampalasang asin at betchin. Then, ayan, nanguha din kami ng malunggay dyan para hindi naman yung bataw lang talaga siya. So, hinaluan ko yan siya ng malunggay. So, antay-antayin lang muna nating maluto yung ating bataw. So, eto na nga mga kaserye, at luto na yung ating bataw, kaya ihabol na natin yung ating malunggay. Ayan. Ayan na. Then, nilagay ko na rin dyan pala yung kakanggata natin mga kaserye. Yung pure coconut milk. Ayan. So, ayan na mga kaserye. Luto na yung ating ginataang bataw with tinapa. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Sana'y nabusog kayo.